Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Maraming sinabi at itinuro si Artemis kay Marlon nung nasa ibang mundo sila. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang katigasan ng ulo ni Aris at halos hindi na siya mapigilan ni Nador dahil kung ano ang gusto niya, iyon pa rin ang nasusunod. Nang dumating sila sa bahay ni Riani, nagulat si Madam Siona nang sabihin ni Ador na gusto nang umuwi ni Aris dahil nag-away pala sila ni Amar. Sa isang pagkakataon, tumawag si Riani kay Masa. Narinig ni Masa ang malungkot na boses ni Riani na nagsasabing sobrang sakit ng ulo niya. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Ganun ba? Sige, ako nang pupunta para makita siya, madam. Wala naman siyang kasama sa bahay na mag-alaga sa kanya kung ganun ang sitwasyon niya. Wala pa rin namang alam ang anak niya kasi bata pa masyado. Tama ka. Sige, ikaw na ang bahala. At kung ano man ang kalagayan niya, tawagan mo kami para matulungan natin siya. Opo, madam. O sige, hanggang dito na lang. Bye! Bye, madam. Uy, kawawa naman si Riani kung ganito ang kalagayan niya. Tingnan mo nga naman. Totoo talaga. Kahit gaano kayaman ang tao kapag nagkasakit, lalo na kung walang kasama, walang silbi ang kayamanan. Kasi hindi mo rin madadala ang pera.
Pupuntahan ko na siya para makita ang kalagayan niya talaga. Wala pa rin. Tumitirit ang makina ng kotse ni sir. Oh, bakit tumitirik? Madam, wala palang gasolina. Ano? Oh, sus, napakapabaya ko naman dito. Nakalimutan ko. Ano ka ba naman, Ador? Parang hindi ka driver. Bayan? Pinabayaan mong maubusan ng gasolina ang tangke. Eh, madam, Ay, wala na. Hindi na natin maaabutan si Riani. Mabuti na lang at nakontak ko si Dalia. Siya na ang pupunta para makita siya. mabuti na lang kung ganun, madam. Ano pa nga ba? Nagkamali ako. Pasensya na lang ako kay sir. Kunin mo na yung galon doon at bumili ka na ng gasolina. Opo, madam. Madam. Hindi sila makakaalis. Saan kaya sila pupunta? Mukhang nagmamadali sila masyado. Maghintay ka, matanda. Dalian mo. Bumili ka na ng gasolina, Ador. Para masabi ko kay Masa na siya na lang ang pumunta para makita si Riani. Opo, madam. Nandyan lang sa labas ng bakod ang lalaking yaon. Siya nga. Siya pala ang sumugat sa akin. Makagaganti kaya ako? Siya pala ang nanakit sa akin. Saan kaya siya pupunta? Ha? Parang ikaw yung matandang nagtatago ah. Ay, kawan niyo ako. Ay, nagugutom ako. Ano? Hindi ako masamang tao. Ay, nagugutom ako. Hindi ako mabigat. Mamamatay ako sa gutom. Ano? Kung hindi ako makakakain, mamamatay ako kaagad. Anong... Tao rin akong nagugutom. Ang mabuti pa, sumama ka. Sasabihin ko sa amo ko na pakainin ka. Halika, sama ka sa akin. Mawawala na ang galit ko. Pero magugutom pa rin ako. Ikaw yung dumating dati at biglang umalis? At ikaw rin yung kinagat ng buhaya? Nakaligtas ako. Oo nga pala. Nakita mo na pala ako noon. Sinabi mo na gusto mong nang mamatay, kaya nagpahabol ka sa buhaya. Oo, pero hindi naman ako namatay. Ano? Sabi mo, nagpahabol ka sa buhaya. Nako, mahina ako, sabi ko. Pero hindi rin nila ako pinakain. Ay, oo nga. Nalika, pakakainin kita. Pero, ikwento mo sa akin ang buong pangyayari. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Napakaswerte mo at hindi ka namatay. Nakaligtas ka nga talaga. Hindi mapakali si Marlon. Mula nung nakalabas kami sa bodega. Nagtataka.
Parang may gusto siyang sabihin. Pero hindi naman makapagsalita. Hayaan ko lang. Hintayin kong siya ang maunang magsalita. Pero parang hindi na siya makapagsalita at sabihin ang gusto niyang sabihin. Sir, Oh, bakit, engineer? ang alam ko, may pupuntahan tayo. Pero hindi naman tayo sumakay sa helicopter. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo, engineer? Wala. Sige sir. Parang pagod na pagod lang ako. Gusto ko lang humiga. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam sir. Pahintulutan niyo muna ako, sir. Wala daw siyang maalala sa manangyari nitong mga nakarang araw. Ganyan pa rin hanggang ngayon. Pero darating ang oras na ang lahat ay magiging madali para sa kanya. Andito na kayo, sir? Engineer? Ha? Andito na kayo? Sabi mo, Dahlia? Oo. Ay, kamusta naman ang pinuntahan nyo, engineer? Wala naman akong gaanong maramdaman. Ha? Pasensya na, sir. Engineer. Hindi ko pala dapat itinanong. O sige, magtrabaho ka na lang dyan. Pupuntahan ko na lang si Rihanna kahit wala rin akong masyadong ginagawa. Ano kaya itong nangyayari sa akin? Parang galing ako sa isang masamang pangyayari. Pero wala akong maalala na hindi maganda. Ngunit, parang pagod na pagod ako. Masakit ang katawan ko. Kahit wala naman akong trabaho ngayon sa opisina. Nakahiga pa rin ako. Ay. Paano ko ba maaalala? Ay. Wala akong maalala ng ginawa ko. Pero natatandaan ko lang ang sinabi ni Sir Artemio na magbebiyahe kami. Ang alam ko, sumakay kami sa helicopter. Pero, hindi naman. Ay. Ano kaya talaga ang nangyayari sa akin? May tumatawag. Tingnan ko nga. Si Sir Gadon. Ano kaya ang sasabihin niya? Bakit ako ang tinawagan nito? Si Sir Artemio naman ang alam kong hinahanap niya. Sagutin ko na lang. Hello, sir. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Ganun ba? Ano po, sir? Tinatawagan niyo pa rin? Hmm.
Baka hindi lang niya marinig ang tunog ng cellphone niya. Opo, sir. O baka lobat lang siya. Ayun pala. Kaya hindi niyo siya masagot. Nakasakay siya sa helicopter. Opo, sir. Kasi ugali niyang talagang hindi nagpapaalam kung saan pupunta. Opo, sir. Kaya wala akong masasabi kung ganito na may nagtatanong na at tumatawag. Opo, sir. Tawagan niyo na lang ulit si Sir Artemio. Sige, sir. Bye. Ay, ang kulit din ni Sir Gadon. Hindi lang tungkol sa negosyo ang tinatanong niya kay Sir Artemio. Ay, napakakulit. Ano kayang negosyo ang tinutukoy niya? Madam, andyan na si Aris. Mabuti. Kakausapin ko ang apo ko. Nasaan siya? Nandun sa swing. Aliw na aliw siyang naglalaro doon. Pupuntahan ko siya. Baka marinig niya ako. Sige, ma'am. Umalis na si Madam Sona. Pupunta siya sa hardin? Ay, nako. Baka magpakita na naman ang buhaya. Ay, Madam! Woo! Madam! Sandali lang! Bakit Ador? Wala na lang, madam. Baka kabado lang ako. Mano, baka wala naman talagang buhaya. Baka nasa ibang lugar naman napunta. Aris, apo ko! Aris! Sabi ni Ador na nandyan ka raw sa swing. Gumagalaw ang swing. Ibig sabihin, umalis na naman. Aris! Nasaan ka na, apo ko? Magandang oras sa inyo, Apo. Ikaw ang matandang babae na akala'y pinatay ng buhaya? Buhay ka pa pala? Totoo bang hindi ka kinain ng buhaya? Ay, patawarin mo ako. Inalagaan ko ang bata. Siya ba ang hinahanap mo? Oo. Si Aris na apo ko. Nakita mo ba siya? Wow. Gutom na ako. Gutom talaga ako. Ganon ba? Dahil gutom ka, kaya ka bumalik? Gutom na gutom ako. Kahit saging lang at tinapay na may cinnamon, basta may makakain ako. Ano? Halika. May pagkain dito. Pumarito ka at kumain ka kung gutom na gutom ka. Hindi naman masasaktan ng batang yon kung maglaro. Mabuti nga nilibang siya sa mga pugad ng mga ibon at hindi siya pinapansin. Araw?
imposible ang sinasabi ng matandang ito. Sige, itataboy kita. Babalik din ako. Malis na. Pero kumalabog bigla. Ay, nako. Nabusog yata siya sa lahat. Ano yung ingay na yon? Wala na yung matanda. Mabilis siyang nawala. Tingnan ko nga ang parte ng bakod doon sa labas. Uy ka na, buhay ako man daw. Ha? Ay! Baya! Nandyan ka pala. Baya! Kinakampihan mo pa ang buhaya. Ikaw na matanda. Ang sabi mo, baka ikaw ang kakampihan niya, ha? Ha? Hindi ka ba natatakot? Pasasakayin ako ng buhaya sa likod nito. Ha? Ay, Buhaya! Isama mo yung tao sa ating teritoryo. Sige na. Ayan. Ayan na. Kumilos ka, buhaya. Isama mo yung tao. ha? Ay, lumalaki ang bunganga niya. Ay, kukunin nila ako. Tulong! Tulong! Ano yun? Parang may... Kukunin nila ako! Parang si Ador yung sumisigaw. Madam! Ador! Madam! Buhaya, madam. Nandun. Ano? May buhaya roon? Wala na si Aris. Hindi ko siya nakita, madam. Diyos ko! Nasaan si Aris? Doon, madam. Doon siya nagtungo. Saan? Sundan mo agad. Sinundan siya ng buhaya, madam. Huwag kang matakot, Ador. Sige, sundan mo ang apo ko kung saan siya nagtungo. At huwag kang babalik dito kung hindi mo kasama si Aris. Madam. Alam mo kung gaano kaseryoso si Gadon. Huwag kang babalik dito na hindi mo kasama ang apo ko. Nakaabot na ako. Sinusundan ko ang mga bakas doon sa tulay kung saan madalas maglaro si Aris. Malapit na ako sa lugar kung saan nakita ko ang buhaya. Bakit nga ba? Bakit nakarating din ako rito? Ay, wala sa isip kong dito ang tutunguhin ko. Ay, gusto ko nang bumalik. Pero, paano si Aris? Kailangan kong makita siya at makasama bago umuwi sa kanila. Ay, papatayin ako ng ama niya kung hindi ko siya kasama. Pero, wala na siya. Hindi ko na makita. Baka siyang kinain ng buhaya kanina nung muntik na rin akong lamunin. Ipapatay na ako ni Sir Gadon. Naalala ko.
ang matandang babae na kumakampi sa buhaya. Ay, masama ito. Kakampi pala siya ng buhaya. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!